Hello, Messi. What's up? Ay, nako. Magandang hapon. Magandang araw. Mainit. Mainit. Masilaw. Busy ako ngayon. Hoy, anong ginagawa mo? Ayan. Ano kayong ginagawa niya? Mahangin? Naglipat na naman ako ng mga halaman ko. Nag-iba ako ng posisyon na naman dito sa aking garden. Kasi namanday ako. Ay, ikot-ikot ang aking mga hayop. Namanday ako sa aking tagiliran ng sa likod ng aming parking ng aming sasakyan. Yan, nasa gilid niyan, medyo masikip na kami. Pagka hindi naayos ng parking sasakyan. Ito yun, naglagay ako ng net para hindi matamaan ng araw yung aming sasakyan. Kasi bukas yan. Naisipan ko magpanday kasi hindi umuubra yung net. Sa ano naman ang kinukuberan ko nito, kaya may cover na naman ito dahil yung aking aso makakalusot. Yung pusa, tinutulak niya yung aking paso, nabasag, di kulang na nakakalabas na siya na may siwang-siwang na Ang ginawa ko, nagpanday ako. Maliwalas tingnan pagka hindi dikit-dikit ang mga paso. Kaya sadya kong dinikit-dikit yan kasi makalusot yung aso ko. Yan dikit-dikit siya Pag hiwa-hiwalay ko, tatanggalin ko yan, magarin suli ako ng mga paso. Yan. Ito nagpanday ako ng aking parang nagawa ako ng bakod. Nagkuha ko ng mga kahoy na mahaba, hindi naman parehas ang haba, may maiksi, hindi pa rin okay. Kasi masyadong mahaba yung space. Ngayon, nagpanday ako. Ano kayong ginagawa na? Tuwad-tuwad ka na dyan? Hariber? Masilaw. Para ng junk shop yung likod namin. Ang dami kong nilalagay na harang. Kasi para hindi lang makalusot yung aso. Dahil pag nakalusot yung aso, minsan kasi may mga salbahe naghahagis dito. Kaya open ito Sarado siya, pero open, pwede siyang tapunan. Tinatapunan kami ng chicken drum. Drum, ano ba yung tawag doon? Drumstick. Drumstick na na hilaw. Ewan ko anong nilalagay nila, hinahagis nila dito. Siyempre, pag ng aso ko yun, nakapasok dito, makita niya, makakain niya, baka mamaya may poison ba. Kasi salbahe yung mga binata na rin yata, kasing edad ng anak ko. Tingnan mo, para na kaming para kaming junk shop. Lahat na lang na pwede kong iharang ko kasi ito, malulusutan niya yan. Pinagkabit-kabit ko na nga lang yan kasi wala akong mahal ang yarda nito. Sana ganito lang lahat sanang ilalagay ko hanggang baba. Kaya lang mahal ng metro niya. Kung ano lang yung kaya ko at saka yung luma pinagsama ko kasi hindi ito binawasan ko yung iba niyan. Matibay. Ilang dekada na yan. Matibay na na tawag to, net. Nylon net. Na to, mga 30 plus na to, 30 years na mahigit. Maulan, maaraw, hindi siya napupunit. Kaya ganyan ang binibili ko, ito, yan. Kaya lang nung bumili ako, naku, ang mahal ng yarda. Hindi rin biro. Tapos yung haba-haba ng anuhan ko, hanggang baba. Mula baba hanggang kung ano lang kinaya, yun lang. Kaso mo, nangyari dito, pumapasok yung aso dito. Iniingatan ko yung asong hindi makapunta dito kasi naghahagis ng mga pagkain.
Yan, kung ano na lang, yung mga sira-sira kung ano, yung sampayan, yung comfortable lang na sampayan, ikinalawang na. Diyan, hinaharang ko ngayon. Sabi ko, puro na kami bakal, mga, kung ano na lang, bakal ng rep, yung mga maninipis ba na bakal na hindi na nagagamit sa rep, kinakalawang na, para kami junk shop, may mga screen, para lang hindi mapasok ng ng aso minsan nakakandadapa na ako dito kapag naglalakad ako, na kumbaga hindi ako tumitingin sa nilalakaran ko. Ako rin ang nadidisgrasya. Ngayon naisipan ko, pagtiyagaan ko to, magkarpintero ako. Kasi yung asawa ko, hindi na siya pwedeng magkarpintero. Kasi nga yung kabilang braso niya ay na. Ayan na marami pa akong gagawin Ito Yan. Mahal magpagawa sa tao, kaya kung kaya man lang gagawin na marupok na ito Kasi nga ulan, init. Tinanggal ko na yung dragon fruit na nakasampay dito kasi hindi naman napapakinabangan Hindi siya namumunga ng maayos. Tinanggal ko na. Ngayon ito pala uga-uga na walang gagawa nito. Hindi naman pwede yung anak ko. Tingnan mo sa sobrang ulan. Mabuti ka mo, solid ang mga kahoy, ang plywood. Kami na naglagay ito ng plywood. Kaso lang, kung yan naman ilagay mo lahat, madilim na sa loob. Kaya naglagay din ako ng net. Para lang, hindi mainitan yung sasakyan sa loob. Para kaming junk shop. Yan. Ito na yung natapos ko kailan ba yun? Kagabi. Kahapon, bago magdilim na talaga. Tapos nagdugtong na naman ako. Kasi yung yung kahoy. Yung kahoy, hindi tugma sa haba niya. Wala namang tabla na na malapad sana. Na pwedeng ilagay dito sana yung tabla. Mga 2 tabla lang pwede na. Wala. Puro mga ganito. Yan. At saka yun, yung malapad. Mabigat, mahirap ipako. Mabigat din. Yan, may mga kahoy-kahoy, kaya ko lang ipukpok kasi pag sobrang laki naman, ang hirap na mamamako. Ano ba naman ang lakas ng babae. Pinagtatyagaan ko to, sabi ng asawa ko. Ano ba yung pinagagawa mo? Kasi yung aso nga. Napapagod ako sa aso. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pag nakatalikod ka, nahanap ng paraan na makalusot. Minsan, kumakain siya ng dumi ng manok, ng pusa. Yan siya, yan. Aywan ko ba kung ano bang klaseng behavior mayroon siya. Kung ano-ano na lang inarang ko, mga yero. Sabi ko, minsan ako na nadidisgrasya. Sabi ko, ay mabigyan ko nga ito ng panahon. Itong linggo na ito tatapusin ko. Maghagilap ako ng mga kahoy. Kung ano na lang yung pinagagawa ko. Pag natapos ko na ito panday, lilinisin ko ito. Para talagang junk shop. Ayan nag-iwas ako dito kasi masilaw, mainit. Dito muna ako. Mamukpok ako. Mga basura ko. Kailan lang tumigil ang ulan? Mga 2 days pa lang. Ayan. Nilabas ko yung aking mga tanim para maulanan. Hindi lahat kasi hindi pa ako tapos doon. Baka makalusot yung aking alaga. Yan dyan. Tatanggalin ko rin yung halaman kung pwede lang tanggalin kasi parang ang sikip kumilos dito. Hindi ka makakilos ng maayos. Yan. Hindi ba ko na naman ang posisyon ng aking mga alaga. Dito muna sila. Hello. May pugo ako dito. Pugo ng Hello, ang aking pugo. Yan, 2 lang yan, puro lalaki. May babae sana, kaso lang namatay yung babae. 2 lalaking naiwan. Tama na muna yan. Mahirap mag-alaga ng maraming lilinisin. Ang dami-dami kong tatrabahuin. Kaya ako na lang mag-isang gumagawa. Kung ano lang kaya ng asawa ko, yun lang yun. Mag-drive.
Yan lang ang pakinabang namin sa aking asawa ngayon, kundi pag-drive kami, kung sa kami pupunta. Kasi dito kahit maano yung braso mo o ano, basta kaya lang gumalaw ang braso, automatic naman ang sasakyan, kaya okay lang yun. Nakakapag-drive siya. Pero yung sabi maghugas ng pinggan, matagal sa pagtayo, napapagod siya. Kaya ito, mahangin. Berhangin. Ang ganda ng aking halaman, oh. Para siyang plastic. Hindi hindi ba may umuusli para tumubo? Wala siya. Ay, meron na yata, oh. Oo, meron na. Ang tagal-tagal nito, wala siyang usli. Ngayon meron na, parang usli yata ito. Sana nga, ewan ko, wala pa yata. Para ba ma-separate ba? Wala pa. Kaya magpapanday muna ako. Nakapahinga na ako katatapos ko lang magkape. Nagkape ako. Nagmerienda muna. Mahangin. Ako, Diyos ko. Mainit. Magpapanday muna ako. Pasensya muna sa ingay. Magsusombrero ako kasi. Tawag nito? Malamig sa hanit. Magdo-double jumper na ako. Ang damit ko doble. Tapos maglalagay pa ako ng jumper. Kay mas maano sa likod, parang naghihigop ng ng lamig. Mamukpok ako. Kasi dadagdagan ko yung aking saan yung upuan? Yung aking makalyo. Saan na? Ay, doon. Makalat ang aking dito sa pwesto na ito. Okay. Alis ka dyan. Gusto mo ikaw hahamirin ko? O, alis dyan. Joke lang. Alis dyan. Papapansin ka. Ay, kaya hapon na, oh. Tayo. Tatapusin natin yung Alis muna. Hindi ako makapamukpok doon kasi nandun ang tapat ng araw, eh. Masilaw. Mamili tayo ng pako. Kaya kung okay lang yung asawa ko, wala lang siyang sa braso, siya yan gumagawa. Wala akong problema, iutos ko lang yan sa kanya. Gusto ko ganito, harang dito. Kasi yung aso nga, sabi niya, ano ba? Ikaw kasi hindi mo nakikita kung anong pinagagawa ng aso na ito. Malingat ka lang, iwan mo lang siya dyan. Pag naamoy mo na yung bibig niya, mabaho, kung ano na Mali, mabaho, yan naman ang gustong-gusto niya. Ang klaseng aso to man. Namukpok muna ako. Sabi may narinig ako sa vet. Yung doktor yung veterinarian ba yun? Kasi may nagtanong na may katulad tong aso ko, kung alin daw yung madumis, yan daw ang kinakain. Sabi ng doktor, normal daw yung sa aso, kung ano daw yung madumi yun ang kinakain. Siyempre, ikaw ang amo na nag-aalaga, ayaw mo naman ng ganun kasi magkakalat yung amoy. Okay lang kung hindi ka dumadamba sa'yo, hindi. Ayaw bang mahilig mandila? Yucky. Yan. Sabi, okay lang daw yun kasi normal daw yun sa mga ganung aso. May aso, yung isang aso ko, yung wepet, kasi ito, Shih Tzu cross poodle. Yung una kong aso, wepet yun, para siyang greyhound ba yun? Ano ba yun? Basta matangkad ang mga binti, pang racing. Yun naman, halos parang kalahati ng size nila. Pero parehas ang figure nila. Yun, hindi yun kumakain ng kung ano-ano lang. Hindi, maselan yun. Ang kinakain lang nun, yung yung tinatawag nilang chicken bone. Carcassy tawag doon. Chicken bone. Yung pinagtalupan ba ng ng mga laman ng manok. Di, buo yan. Minsan buo, minsan kalahati. Hinahati nila yan.
Yan ang gustong-gusto nilang kainin. Sabi ko, paano kayo natutunaw sa ano nila yun? Yung buto. Buto talagang lumalagotok. Yan ang pagkain niya. Tapos noon, pinapakain ko rin siya ng kanin. Pero yun ang pinaka-main na pagkain niya, yung buto ng manok. Yung, ano ba yung kalansay. Pero dito, kahit kalansay kung tawagin yan, pero maraming laman. Hindi kumakain ng dumi yun. Kahit anong, hindi kumakain yun. Ang kinakain niya lang talaga, manok. Kaya yung manok namin, yung nag-alaga kami ng manok, tinira niya yung isang manok, tinira niya sa leeg. Kasi nga, yan nga talaga ang racing ng mga greyhound. Greyhound yata yun. Yan, tinatawag na racing kasi pala, manok ang o kaya rabbit. Yan ang nila, kinakain nila, kaya mabilis silang tumakbo. Parang mabilis pa yata sa kabayo tumakbo yan eh. Yun ang kinakain nila. Pero ito, mabagal ito. Yan lang problema sa kanya. Yung kung alin ang madumi, yun ang kinakain. Kaya yun, mamamanday ako. Napilitan ako magpanday kasi wala namang magpapanday. Para lang iwas lang dito kasi malaking perwisyo talaga kapag nakaano siya ng marumi. Lalo na pagod ka sa ginagawa mo tapos ganyan siya. Ay naku, mapapalo mo talaga siya. Kaya ito, mapapanday muna ako. May ginuhit na ako. Luhod. Wala akong luluhuran. Hanap ng maluluhuran ko. Hindi ako makaano, kayuko-yuko. Hindi na stretchable ang ating katawan. Kapag magsi-60 ka na, lumalagotok na ang mga buto. Sana ba yung aking tanda? May tanda ako eh. Yung tanda ko nasaan na? Nawala na yung tanda ko. Ito. Ito yun. Ito yun. Ito. Mamamako ako. Bago ako mamako, inaano ko muna, ikabit. Pakuin ko muna dito kasi ang hirap niyang idikit sa tapos mamamako. Nakakapagod. Ito, magdapa-dapa muna ako. Ang ganda na aking dapaan, malambot. Ito muna tayo, ha? Tama ba ito? O, tama nga. Ganyan. Mamako tayo. Ayan. May kahoy din na pag pinukpok mo, ang hirap pakuin. Tumitiklop ang pako. Kaya nagdodoble ako ng palo. Isa pa to, Ayaw niya nitong medyo payat ang ang pako. Palagay ko yung medyo mataba. Mamamako tayo. Ala, grabe. Ganun ka ba? Malambot ang pako. Pambihira. One more. Kasi, ginaganito ko, katulad nito, pag pinako mo siya doon, pagod ka na, sige lang ang repair mo ng ng pako. Hindi siya bumabaon. Tumitiklop siya. Siyempre, bawat palo mo yan, ang lakas mo, bilang. Ayan. Sa wakas. Na din. Gusto niyo yung pako na mataba? Tama ba yun? Naku, na yata sa line. Ika lang, ha? Kailangan tansyado ko yung distance niya kasi pag ang hirap-hirap kaya magmukpo. Tumitiklop yung pako. Tumatali. Luman-luma siya tingnan pero umaano yung lupa, yung pako. Bumibigay. Ayun. One more. Para pag ko mamaya, pag dikit ko doon,
pukpok na lang para sa pagdikit niya kasi pag hindi, mahirap. Mahirap magkamali mamukpo kasi ang hirap ibaon. Mag-aaway kayong dalawa. Ayaw ko masayang yung pukpok ko kasi ang energy ko mauubos. Yan. Saan na yun? Ito? Ano ba ang dulo niya? Medyo anong dulo niya, ano? Ano ba yun? Ano ba yun? Eto. Pasensya na po sa ingay ko. Kasi ito ang ano ko. Ang may content ko ngayon. Nagkakarpintera ako. Mga karpintera. Karpintero. Kang babae, karpintera. Ay, bumiyak. Huwag naman. Kasi mahirap maghanap ng ano, ng kahoy. Bumiyak ka. Ay, Jesus Maria Joseph, tumalsikan. Uy, naku, tumalsik. Tatalsik, ah. Pag minalas-malas pa ako dito, minsan ang daliri ko, kaya ingat na ingat ako. Ay, talaga, ang tigas ng kahoy. Kasi ano siya, mabigat. Maraming kahoy sa baba, kailangan sobrang iksi, mamaiksi. Ayaw ko dugtong ng dugtong. Minsan natatalisod ako pag dito ko lalagay sa daanan ko, kaya ayaw ko ng dugtong. Ay, baka mamay matalisod ako. Ako man lang dumadaan, ako rin na mahirapan. Ayos. Ito na, mamamako na ako doon. Yan na ba sinasabi ko sa iyo eh. Yan, mabuti kay may harang na doon. Dire-diretso na naman siya doon. Pasaway talaga to si Messi. Mabuti pa si River na sa itaas lang. No, River na. Pasaway si ano, Mes? Si... River, si Messi. Sige, lipat natin yung camera. Lipat tayo. Sabi ni husband ko, nako, ang ingay-ingay ng bahay, naggagawa ka ba ng bakod? Ay, oo, nagawa ko ng bakod. Bakod-bakuran lang ba? Para lang sa aking sa aking, tawag dito, sa aking alaga. Kaya nandun na siya, mabuti ka mo, nakita ko na naman. Buti may nakabit na akong isang isang pirasong bakod. Kaya kung hindi, nakalusot na naman siya doon. Diretso yan doon sa kung saan yung nagdudumi ang pusa. Doon yan siya. Loko. Ito, lalagyan ko to ng ng harang. Para hindi siya makapasok. Kaya masyadong maloko. Maglagay ako ng mabigat siya. Ano ko? Lagay ako ng sangkalan para hindi mabigat sa hawakan. Broho na ito. Marunong yan siya pag kaya niyang ihakbang yung paa niya. Marunong yan. Pag ganyan lang yan, marunong yan. Iakit ko na lang ng konti kasi solid siya eh. Para pag naghakbang ako mahirapan. Bang mainit man. Maglagay na lang ako ng ibang kahoy sa baba. Kasi kaya niya itong akyatin eh. Pag medyo mababa, kaya niya akyatin. Yan. Magdadalawa ako. Yan ko to kasi medyo matibay. Kukuha lang ko na ibang kahoy para sa pangalawang tawag to, hilera.
Tama na ito, kaya hindi niya ito kayang akyatin. Akyat ng konti. Yan. Sana yung sisilaw na ako ah. Yan. Ito, hindi na niya kaya itong akyatin. Tapos isa dito. Para hindi siya makaluso. Kala mo ha? Gagawa din ako ng paraan. Kaya masyado kang loko. Mabuti sana kung hindi ka kumakain ng dumi. Mga dumi ng manok. Kaya may mga bakod-bakod din ako dun sa ano. Para hindi siya makapunta dun sa manok. Come on. One more. May tiklop eh. Ang bihira. Okay. Dito naman sa kabila, mamako. Mamako dito sa kabila. Maingay. Ba yun? Wala akong measurement para ma-label to. Tantya lang. Istorbo yung ano. Ay, mayroon palang nakaano kaya yan, hindi na siya makakaakit dito. Gagawa pa ako ng isa dito. Isang harang. Hindi siya basta-basta makalusot. Tama ba label niya? Tama na siguro. Sige, bira na. Ang daming sabit-sabit. Ang buhay ko dito, ang daming mga ano, sabit-sabit. Yan. Yan, ito. Ay, tiklop siya. Masyadong ayaw. Ayaw niya. Mabuti may tumalab na isa. Nakakapit. Ayaw. Patigas ang kahoy. Ayaw. Talaga. Matigas ka ah. Kuha ko ng ibang ano pa. Ito. Gusto mo yung mataba? Pwede ba? Pwede. Yes. Opo. Matigas. Ayaw. Ayaw, oh. Nakadalawa na akong pako. Kailangan pa ng isa para siguradong matibay. Pasensya na po ah. Natatakot yung ano, yung natatakot ang quail. Nayayanig ang bahay. Nag-aayos ako, pasensya na. Wala akong ano. Mahirap magpako. Kaya tatalab ko yan. Hindi. Tapos. Ay, nako. May kasundo na yung kahoy,
may kasundo silang ano, pako. Pag hindi nakasundo, tumitiklop. Kaya, sige naman. Tumulog ka naman. Mas, sayang yung pukpuk ko. Good. Thank you. Ayun. Oh, matibay na. Kahit upuan ko to, matibay na. Kaya lang merong merong matalas. Kaya dapat gawin dito. Baka ayan, lalagyan ko ka ito ng ng tape. Ay, nako. Oh, masasalugsog ako dito eh. Kailangan may tape ito. Ay, nako. Kakalat pa yung aking mga tanim. Yung aking kamatis, oh. Diyos ko. Dadamuhan pa ito. Yung magwi-weeding, ang daming tumubo. Kasi ulan ng ulan. Ayan ang kamatis, oh. Natabunan yung aking Hindi pa ito masyadong makatubo kasi winter pa. Maghintay ito ng mga bandang kalagitnaan ng spring o katapusan ng spring. Bago yan siya mag-alsa. Tumutubo pero ang ganyan lang bansot. Pero itong cherry tomato, wala problema to. Tubo lang yan siya kahit ma-winter, ma-summer, tubo. Walang kaarte-arte. Ito, gabi. Di ko alam kung may laman na ito. Laman lang pala nakakain dito eh. Yung ginagawang pansigang. Ay, nako. Marami na naman akong linisin, oh. Tatanggalin ko to, magtatanim ako ng ito, tatanggalin ko yung talbos ng kamote dyan. Magtatanim ako ng saluyot. Nakabili ako ng online, sa online yung seeds ng saluyot at saka ng alugbate, yung alugbate na pula. Tapos, coming naman yung yung upo. Seeds ng upo at saka sigarilyas. Yun naman ang in-order ko kasi magtatanim ako. Kung saan akong tanim ng patola, doon ko lalagay yung yung upo kasi may gagapangan siya eh. Dito, yan dyan. Yan sa na yan. Yan. Yan dyan. Lalagyan ko ng yan, saluyot. Saluyot at saka yung alugbate. Kaya bumili ako ng ngayon, ng pre-sell. Kasi pagka mag-boom yung aking tanim, mag-harvest ako, wala akong paglalagyan. Ipipreser ko yan sila lahat. Hugasan ko sila ng maigi at ilalagay ko sila sa mga zip bag. Yung isang dukot, isang luto. Bumili ako ng pre-sell. Kadi-deliver lang ng freezer. Sabi ng asawa ko, anong gagawin mo sa freezer? Ay, yung mga gulay ko kasi, hindi ko na kayang ilagay dun sa nagsisiksikan. Sa dalawa ang freezer, ang rep namin. Ang freezer hindi naman malaki. Kaya ito, ito siya bagong deliver. Diyan lang muna yan kasi kanina lang dineliver yung yung freezer namin. Binili namin kahapon. Yan. At tiempo din kasi nag-sale ito na nabili namin. Ayan yan. Dalawa yan siya, isang halos magdoble ang size niya. Kaya lang sabi ng asawa ko, ay wag naman yan, kasi sobrang laki yan. Takaw pati sa space. Sabi ko, tama, takaw space yan ito. Parang rep lang din kalaki. Kaya lang ang freezer niya malaki. Kasi pag nag-harvest ako ng mga patola ko, ng upo ko, hindi ko naman yan makakain ng kaya kailangan ilagay ko sa chap-chapin ko, ilagay ko sa zip bag. Di ba may lagayan na ako. Kahit maabutan niya ng ilang buwan. Kasi ang pagtatanim ng mga gulay dito,
Ano yan, abangan mo lang yung ano, yung spring at saka summer. Sa kalagitnaan ng spring yata, saka lang yan sila tutubo. Pag summer, doon na yan. Bubungga ng tubo, ilang buwan lang yun. Oh, maghintay ka na naman ng another half year bago ka maka-harvest uli, makatanim at maka-harvest. Oh, yan. Oh, may basket pa siya, oh. Binili namin ito, ang price niya ay nasa 400 plus. Ngayon nag-sale, nasa 290. 290, oh, 290. Tapos plus bayad sa delivery niya, $60. Kaya yan, sabi ko, ay, tuntuan na ako, may lagayan na ako ng ano, ng mga veggies ko pagka nag-harvest ako. Yan. Kaya ang dami kong gawa. Hello. Bakit naman hindi ka naman naka-smile? Si River. Ayan si River. Diyan ka lang? Hi. O sige, hanggang dito na lang ang aking video. Kung sino makapanood nito, salamat. Salamat. Bye-bye. God bless sa ating lahat. Tutuloy ko na yung aking ginagawa. O, bye-bye. Ang dami kong kalat. Magliligpit pa ako. Saka na ako magligpit pag natapos ako sa panday ko. Ubos yung oras ko. Bye-bye.